Magandang gabi po. Galing tayo sa simbahan at nagdasal tayo. Kasama sa pinagdasal ko ay bigyan ako ng gabay ng Panginoon. Anong gagawin ko ngayon sa aking live? Mahal na mahal ko kasi yung aking live. Kung anong gagawin ko ngayon ay na may kapagbigay ng tulong sa ating mga mamayan na nakikinig sa akin. So, pag-usapan natin ngayon yung tinatawag na baha. Ang kwento sa likod ng baha sa kasalukuyan na sa tingin ko ay magbigay ng liwanag sa dilim. Sa malayong dulo ng kuweba, makakita tayo ng konting liwanag. Dito sa katauhan ng walang iba, kundi si of all people, ay si BBM pa. At natutuwa naman ako, sa totoo lang, medyo naniniwala ako na antig ang damdamin ko nung nagsalita si BBM sa interview kay Vicky Morales ng GMA. Kaya GMA, huwag nyo kong i-copyright strike pag marinig nyo ito. Itong ating talakayan sa ngayong gabi. Para ito sa mamamayan. Ito po, umpisa natin. Dito, ang akin nakikita, yung sinseridad ay genuine ang nakita ko. Sana totoo ito. Na ang pinakamensahe, bubuo siya ng independent commission na kung saan yung independent commission na yan ay bibigyan ng pangangailangan ng kapangyarihan para ang lahat na dapat imbestigahan ay magpakita sa 3-man investigating panel, fact-finding body. Tawagin niya investigative commission ni BBM. At nagsisiguro siya na wala siyang hindi niya bibigyan ng influensya sapagkat gusto nila ang totoo ang lalabas makuha nila. At sa pagtotoo doon, pag sinumiti na sa kanila, ay sa kanila evaluate kung anong gagawin nila. At nagbigay na siya ng sinyales na kailangan may isang abogado, may isang technical na person, malamang engineer, at may isang mga experts sa forensic experts. So mga dapat yung mga criminology, licensed criminologists ang mga kukunin. O di kaya doctor of criminology. O di kaya mga lahat na may kwan. Ako nagbo-volunteer ako, BBM. Kung nasa isip mo na if you need my services, I'm just here around. Call para sa bayan lang yan. Ang isa lang hiniling ko sa iyo ay kung I will not decide on the opinions. I will just gather facts and discover the facts. Ganun lamang ang trabaho. Hindi po ako magbibigay ng opinion kung sino masama, sino hindi masama, sino maganda, sino hindi maganda, sino gwapo, sino pangit. Basta kung ano lang lalabas sa investigasyon, yun at yun lang. At magiging investigation ko ay base sa facts na lalabas at ibabase ko sa kaalaman ko sa batas ko ano ang administrative law o criminal law o civil law na dapat sasampa na kaso laban sa mga nagkakasala. Ganun lamang po ang aking pakiusap kay BBM. Na sana ay totoo ito kahit man lamang huling 3 taon mo na, I do believe that you are sincere in your eyes na naiiyak ka pa sa pag-interview kay Vicky Morales. So ito na pong interview. Pakinggan po natin na maigi. Ito po. Anomalous flood control. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling. Sa susunod na linggo ay aanunsyo na kung sino-sino ang magiging miyembro ng independent body na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Wala pang formal name. Pero yun ang binubuo namin. Independent commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit na.
Tatlo ang magiging miyembro ng komisyon. At ayon sa Pangulo sa aking eksklusibong one-on-one interview nung Sabado, wala sa mga ito ang magmumula sa gobyerno. Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Hindi man ibinunyag sa ngayon kung sino-sino ang mga ito, nagbigay ng mga clue ang Pangulo. Kailangan daw na mayroong abogado o isang justice. Kailangan din daw ng investigador at forensic accountant. How powerful will this body be? Will they be able to even investigate the congresspeople, the Senate? They will have the subpoena powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, they sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Sabi pa ng Pangulo, maaring hinga ng tulong ng komisyon ang lahat ng ahensya ng gobyerno, halimbawa sa NBI para sa investigasyon o kaya sa COA para sa impormasyon. Wala raw sasantuhin kahit pa kaalyado o kaanak. I said, we're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend, your political supporter, or every single ordinary Filipino citizen? Ayun, tinanong siya ni Vicky Morales, wala ka bang sasantuin, even your relative? Sabi, sino bang mas mahalaga? Kaibigan? O yung mga political supporter? O yung mga bawat Pilipino? Yan ang sinagot niya. Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Pero sabi rin ng Pangulo, rekomendatory lamang ang kapangyarihan ng komisyon. Pagkatapos daw nilang suriin lahat ng impormasyong nakuha o nabigay sa kanila, magre-rekomenda kung dapat bang kasuhan o hindi ang isang inimbestigahan. Ang kanilang rekomendasyon pwedeng ibigay sa DOJ o kaya sa Ombudsman para sa paghahain ng kaso. Sabi ng Pangulo, naging malaking tulong ang sumbong sa Pangulo website na hindi lang daw reklamo sa mga flood control project ang nakuha. Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, it was supposed to be, we started talking about only flood control. Pero syempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Kamakailan, ang Pangulo mismo ang nakabuking ng mga ghost flood control project sa Bulacan na nabayaran na ng buo ng pamahalaan pero wala ni isang bakas at mistulang guni-guni lamang. Kung hindi guni-guni, substandard naman ang ilang proyekto na nadudurog agad ng inspeksyonin ng Pangulo. Lumabas din ang mga marangyang pamumuhay ng ilang mga kontraktor, pati na ng ilang district engineer, ng ilan umamin pang panay-panay ang pagkakasino. Sa laki at lawak ng nabunyag na mga katiwalian sa mga flood control project, tanong ko sa Pangulo, bakit paging ganitong ka-massive yung corruption? Ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Oo nga. Ang tapang. In your words, it's economic sabotage? Yeah. Kasi ngayon sila, walang pakialam. It did not happen overnight. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place. Ako, nasasyak ako,
Hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na But so many regimes, and it just keeps getting worse. So it did. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. mhm. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Mhm. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi It was problema yan. Hindi Kumbaga, natatanggap na. Bahala, okay na. Tirahin na, tanggap na ng lahat ng mga korap. Ganon naging kultura na rin. At ayon sa sinabi niya, ito ay resulta ng dekadang paulit-ulit na corruption at umabot na sa sukdulan. Yan siya sabi niya. Ibig sabihin, fair enough, sinama niya rin pati nakaraan kay tatay niya. Sinama niya rin, although without saying, pati sa kanya. krimen yan. Pati Sige kay lang. Duterte. but to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto. Astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard. Tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari. No? I mean, No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina na ang lalim ng kalawang, ang lalim ng Yes. ng bulok. you're teary-eyed. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kung masamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Yeah, that makes no sense to me. Do you ever regret Yeah. being president? Umiyak No. ka. Not for You one, didn't even pause to think. not for one moment. Why? Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about them. And that is the greatest privilege that anyone can be granted. So no, I don't regret. Para sa GMA Integrated News. Vicky Morales, nakatutok, 24 oras. So yan po, no? Ay ang very maiksi na very, very short na interview. Pero malaman. Diyan natin makikita. Tingnan natin. Let us judge him after all these are said and done. And after all the independent commission na pinangako niya ay makapagsagawa. May organisa at makapagsagawa ng. Pero ang isa lang ang hiling ko. Dito po, ang hiling ko kay BBM, live stream ang gagawing fact-finding proceedings. Ang gagawin parang kagaya sa Agraba Commission na tinatanong isa-isa ang mga testigo, inuupo, at may sariling abogado na nakatayo. Parang korte. Ang gusto ko mangyari yan. Para naman napanood ng lahat ng tao at nare-record natin. At kung nare-record natin, tayo magkaroon tayo ng sarili nating opinion at yung ating nakikita na opinion ay magsisilbing pangharang sa mga kung sino man mag-iisip na magsasabotahe sa investigasyon. So, yan ang aking hinihiling kay BBM na sana ganon. Ngayon, ladies and gentlemen, ay sinasamantala ko lang itong panahon na ito. Sinasamantala ko sapagkat ito lamang ang nakikita kong tamang solusyon para magkaroon na ng katiwasayan at kaunlaran finally ang ating bansa. Naniwala po ako, BBM. Naniwala ako kahit kanino man, kahit sino kay Alexander Gismondo na Chief Justice na Supreme Court. Sa lahat ng justices sa Supreme Court, naniwala po ako. Sa lahat ng kahit ng mga retired justices
kahit yung mga justices sa Court of Appeals, mga judges sa RTCs natin, sa mga MTCs natin, naniwala po ako na itong bansang Pilipinas na ito ay walang patutukuhan kung ang sistema ng katarungan natin ay hindi maayos. Ang sistema ng katarungan na maayos po ay ganito, na ang lahat ng katotohanan sa gitna ng dalawang naglalabanan ay makukuha kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Na kapag makuha ng totoong nangyari, na ang mga nagdidesisyon kung anong tama pag-apply, paggamit ng batas sa mga detalye na nakita, ay tama na maipapatupad kung ano ang parusa, ano ang hatol, o ano ang lahat. Mangyayari lamang po yan kung susunod tayo sa Diyos. Ano pong Diyos? Vox Populi, Vox Dei. Ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Yan po. So ngayon, kung ganun ang boses ng tao ay boses ng Diyos, ano ang gagawin natin? Siyempre ba, bubuo tayo ng isang husgado na kung saan ang Diyos ang naghuhusga. Paano gagawin niya? Paano mangyari yan? Mangyari po lamang yan kung ang maghuhusga sa korte ay mga tao mismo, hindi yung judge. At ang mga judge natin dyan ay magsisilbi lamang sila na magbibigay ng gabay para patakbuhin ang tinatawag na paglilitis. Para siya mag-control ng takbo kung sino magtanungan, sino mag-object. At yung korte na dapat na ganun ay Diyos ang makapaghusga, ang tanging na pinakamalapit na paraan para masasabi natin na Diyos ang naghusga, sinabi ko kanina, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Therefore, ang aking sinasabi ay sundin natin po yung ilang siglo na justice system na napatunayan at pwede nating sasabihin kahit kailanman that the best justice system invented by mankind. Yan po yung jury system. Alam ko nakikinig sa akin si Father Anton, Order of St. Augustine, at mga St. Augustinian priest dyan sa Iloilo, sa Panay, sa Capiz, na nakilala ko. Alam ko nakikinig sila sa akin ngayon. Let us work together for the establishment of the justice system that is called as jury system. Jury system is the best that can approximate the will of God. If we do believe that the voice of the people is the voice of God, then there is no other way for us to do that except for us to establish that a court shall be peopled by the people who will serve as the judge. Paano yan? Sundin natin po ang nangyari sa Amerika. Sa Amerika, kada may mahuli ang pulis, dadalhin kagad yan ang huli doon sa grand jury. Yung grand jury, yun ang piskal sa Amerika, sa bawat estado. May grand jury sila doon. Sa bawat county. Tapos ang grand jury ay binubuo po ng 25 tao na niraffle mula sa komunidad at in-interview kung may kakayahan sila magsabi kung sino ang nagsisinungaling at sinong hindi nagsisinungaling, kung makakausap nila, matatanong nila. Bigyan sila ng kapangyarihan na magsasabi kung ang dinala ng pulis sa kanila na inaresto ay karapat-dapat bang kasuhan na sampahan ng kaso sa korte. Ang tawag nila indictment. Ang pagdidesisyon ng grand jury na 25, bubuto-buto sila. Majority, 13 votes, akit ang kaso. Kung less than 12, kung 12 lang, mag-deliberate sila uli para masasabi kung dapat bang kasuhan. At kung sa sistema naman na hindi hinuli ng pulis, dalawang sistema kasi ang sistema ng katarungan pag criminal case ang pag-usapan natin. Yung mga hinuli ng pulis na huli sa akto o
yung sinampahan ng kaso na hindi mo nahuli sakto, but then nagrereklamo ka. At ikaw ay niloko, ikaw ay naging biktima. So pagsampa mo ng kaso, meron kang daladalang bitbit na ebidensya. Saan mo isasampa yan? Pag sa jury system, doon po isasampa yan sa grand jury. Yung grand jury, binubuo ng, ulitin ko lang, 25 tao na pinili mula sa komunidad. Kung sa ating sistema, ang pinapanukala ko, ang pinili mula sa komunidad, sa city, sa bawat lungsod. Kung sa probinsya naman, sa bawat probinsya. So 25 persons. Magsiserve sila ng 6 na buwan. Gaya rin po sa Huwag na natin baguhin ang successful experiment na ginawa sa Amerika. Sundin na lang natin. Sa loob ng 6 na buwan, magsiservisyo po ang mga members ng grand jury. At papalitan sila ng bagong grand jury na napipili. Sigurado ka na walang bias kasi mga tao yan. At hindi nila kayang bayaran, hindi kayang bayaran ni Atong Ang kung ang jury magdesisyon kung kakasuhan siya o hindi. Pero kung si Rimulya lang magdesisyon, yung mga piskal na magdesisyon, pwedeng bayaran ni Atong Ang yan. Hindi makakasuhan sa missing sa Bugero case. Case in point, missing sa Bugero case. Kung sa jury system yan, magsisimula, hindi po kayang pasukan ni Atong ang 25 members of the jury. Nakasikreto kasi sila eh. Hindi mo malalaman kung sino mga member. Pag pumasok ka, tiwala lamang ng tao na mayroong jury na nabuo. Halimbawa, nahuli. At magtiwala din siya Atong Ang na fair ang mga tao dyan. Halimbawa, nahuli ka, sakto. Huli ka, kunwari, tinaniman ka ng droga. Hinuli ka ng polis. Dadalhin ka ngayon sa jury. Pagdating sa jury, papalabasin ng jury ang mga pulis na humuli. Palabasin nila. Interviewin nila ang akusado. Ano ba talaga nangyari sa iyo? So magkikwento ka, papakinggan ng jury. Pagkatapos nun, tawagin ang pulis. Ang mga pulis naman interviewin ng jury. Ano ba nangyari? Ano bakit nyo hinuli? So ngayon, magdidesisyon ngayon yung jury kung sa tingin nila, magdagsasabi ng totoo yung inakusa, ang hinuli, o nagsasabi ng totoong pulis, magdidesisyon sila ngayon, boto-boto sila. Ang boto na 13 ay ang sundin. Kung nagboto 13 na ibasura ang kaso, labas kaagad ang hinuli ng pulis. At kung magboboto ang 13 na kakasuhan, sampa kaagad ang indictment. Yan ang tawag sa Pilipinas na information. Pero yung indictment, nakakaiba dyan ay, ano yun? Pag sinampa ng jury yun, ano yun? Elaborate ang pagkabanggit kung paano ginawa ang krimen. Halimbawa, kakasuhan. Halimbawa, si Mr. A is being accused or indicted to the crime of violation of Republic Act 9165 by means of violating specifically Section 5 because he did the following acts. O yun ang haba nun. Kung paano nangyari. Ganon po yun yung sistema sa jury system. Kahit dito, kahit anong tribo mo, wala kang, ang maganda dito, kahit anong tribo mo, hindi ka magiging maapektahan. Hindi kasi biased ang mga jury system. Tingnan mo sa Amerika, puti man mahuli, makasuhan, ang jury system hindi mo masuwig. Bakit? Ang jury system po, na binibuo po yun ng hati-hati yan. May 10 na itim, may 5 na mga Asyano, may mga 10 rin na puti. Mga ganon. Kumbaga, fair and square ang labanan sa gitna ng jury. Kung sa atin dito, kung sa Manila, pwedeng i-distribute. Ano ba mga tao dito sa Maynila? May mga Bisaya, may mga Maranao, tsaka Maguindanao, tsaka Tausog. May mga Ilocano, Northern, may mga Southern sa Luzon, may mga Bicolano. So diyan pwede magkukompose kung sa Metro Manila, diyan mo ibabase. Pagkatapos, pag may huli ang polis, yung member na 25, magbuto-buto sila pagkatapos na mapakinggan ang sinabi ng pulis at ang sinabi ng akusado na hinuli ay magdesisyon sila kung kakasuhan o i-indict yung nahuli ng pulis o hindi. At pagkatapos, kung nakasuhan, ay sasampa na ngayon sa korte. Pagdating sa korte sa American system, ay magpatawag pa ang court, ang Hall of Justice, magra-raffle.
At kung sinong kukunin, 25 o di ka 50 people will be raffled. Bawat isa ipatawag sikreto at interviewin sa Hall of Justice. At may obligation na huwag sabihin kahit kanino man na ikaw ay napili. Kasi kailangan secrecy. So ngayon, pag na-interview ka at napili ka one of the 30s. Sa 30 kayo magtatawag kayo ng voir dire, tinatawag. Sa proseso na voir dire, sa loob ng korte, ipatawag ang abogado ng akusado. Ipatawag ang abogado ng mga piskal, mga district attorney doon. Tapos, allow the lawyers of both sides to challenge any possible candidates or any candidates for membership to trial jury. At kung ayaw namin yan, kilala namin yan, bias yan, mga ganon-ganon. So, it will boil down into choosing the last 12 at saka one alternate. So, magiging 13 ang pipiliin. So, pagsimula na lang trial, ang sistema nila, yung piskal, ay hindi yung yung pre-trial. Tapos pre-trial, halimbawa sa atin, sila ang piskal mag-opening address. So, sabi ng piskal, today, we have in our court one of the greatest cases that could have happened in the Philippines. This is one of the greatest because the people who have been victimized by this kind of crime are the people who have suffered more long enough from poverty, and in addition to that, these flash floods that have inundated completely the rice fields. O yun. So, nakita nyo na, example na pinapakwa ang kaso na flash floods. And because of that, because the stealing of money in the amount of, halimbawa, bakit isang contractor, 96 million pesos, 500,000. So, ganoon. So, with that, sabihin ng piskal, he is guilty because we have the following evidence. Tak, sabihin. Tapos ang jury, nakikinig. Ganon sa sistema nila. So, pagkatapos ng piskal magsalita, these are our evidences. So, by option ng piskal, ipakita ang kanilang mga ebidensya na o mayroon pa silang itatago na ebidensya. But then, under the US jurisdiction, importante ang lahat ng piskal ay may obligasyon na magpapakita sa mga jury kung may hawak siyang ebidensya na pabor sa akusado. Yan po ang tinatawag na doktrina ng Brady versus Maryland. Sa Brady versus Maryland, the obligation of the district attorney or the prosecutor is not only to fight for the conviction of the accused, but it is also a fight to declare the innocence of the accused if he has in his hands that evidence that could be called as exculpatory. So, yan ang nakaganda. Sa atin, walang ganun na batas. Dito, Abil Motitalib, dito sa Pilipinas, kapag hindi mo na ibanggit, una pa lang sa korte na gagamitin ebidensya nito, babawalan ka ng korte gagamitin. Tapos may tinatawag pa na discovery of new evidence. Sa Amerika, hindi pwede yan. Part of the due process is that disclosure of evidence that is favorable to the accused. Sa akusado naman, walang problema ang akusado. In the same manner sila, the accused doesn't need to speak. The accused has the right to remain silent. Ganun lamang po. So ngayon, pag sinabi na ng district attorney o ng prosecutor na ganun, magigilty yung kakasuhan na sa mga flood control projects, sasabi ngayon ng abogado na Diskaya, Your Honors, my client is not guilty because of the following. So, ganun yan. Ganun ang jury trial. Tapos, pagkatapos ng trial, ay magdidesisyon na ngayon ang 12 member ng jury. Ang decision nila, may obligation sila, bigyan sila ng judge ng tinatawag na jury instruction. Sasabihin, first instruction, please answer the question if there is enough evidence to say that
sabihin na natin siya, that si Sarah Diskaya indeed entered into a bidding, and there was no other bidder who participated. Mr. This. Pagkatapos, isa-isa yun tanong. Tapos ang dulong tanong, establish whether or not si Sarah Diskaya really completed the project. And if it is completed, next question, and determine whether or not the completion is standard or substandard. Yan, ganun po yan. Tapos after masagot yan ang lahat ng questions ng members ng jury, pwede na ngayon sila magsinasabi, and then at the finally, and the final question, based on your answers on the jury instructions questions, now vote upon yourself whether or not the accused, Sarah Diskaya and Francisco Curly Diskaya, are guilty. O yun, ganun sasabihin. So, and the last instruction, if you do believe that Sarah Diskaya and her husband, Francisco Curly Diskaya, are guilty, then all of you must vote for the guilt. Unanimous, because even one member of the jury who would vote in favor of Sarah and Frank and Curly will constitute reasonable doubt, and the two are entitled to acquittal. Ganun mangyari. But if you also believe that Sarah Diskaya and Curly Diskaya are not guilty, then all of you must vote unanimously. Ganun po yun ang laro sa jury system sa Amerika. Tapos, I will tell how long, based on experience in the US, in the UK, in Canada, in New Zealand, in Australia, in Hong Kong, at the time when it was under the British government, yung mga trial, kagaya halimbawa, yung trial na drugs case, hinuli ng tao, ang tao hinuli ng pulis. Ang pulis, how many witnesses are there against the accused? Yung pulis na humuli, testigo. Yung pulis na kunwari na bumili, pangalawang pulis na testigo. Yung pulis na, o di kaya yung tinatawag na forensic chemist, tatlo na. Pagkatapos, halimbawa, may media na media personnel o media man na naging witness sa pag-inventory. Testigo, 4. Halimbawa, ilalagay pa ng testigo na elected official kasi doon sa atin sa batas natin. Pang-5 na testigo. Ilalagay pa niya yung halimbawa, tumawag yung DOJ, Department of Justice. Pang-6. So, 6 ang probably na testigo ng ng pulis at saka ng piskal. So sa 6, bawat isa ay 30 minutes sa maximum yan na time makakain. So sa 6, 30 minutes, 1 hour. Sa umaga, tatlong testigo. Sa hapon, 3 testigo. So unang araw pa lang, tapos na yung presentasyon ng ebidensya laban sa akusado. Next day, akusado naman, sinong ebidensya niya? Halimbawa, sarili niya. Kung mayroon pa siyang 2 testigo, so 3, 30 minutes bawat isa. So magiging 3 hours din. So tanghali, the next day, tapos na ang kaso. What comes next is bibigyan ng instruction ng judge ang jury, members of the jury, kung anong instructions na itatanong. At hindi sila makauwi sa araw na yun hanggat hindi sila magbuto-buto na magkaroon ng unanimous decision. Ganun po kabilis. So 2 araw lang tapos na ang hearing. Pero siyempre, of course, mangyari yan pagkatapos ng preliminaries. Yung mga preliminaries na mga tanong, doon yan papasok mga tanong kung motion to dismiss, wala ng jurisdiction, kagaya rin sa ICC. Sa ngayon ang pinag-usapan, walang jurisdiction. So ganun po yun. Ganun kabilis ang sa ICC. So, if possible, kaya BBM, nananawagan ako sa iyo, to live as your legacy, para mabawi mo ang karangalan ng iyong tatay, na tinagurian ng lahat ng mga Pilipino na isang pinakadakilang magnanakaw sa buong mundo.
Wala kang ibang gagawin. Utusan mo ang congressmen na hindi sila makaayaw. Magpasa sila ng batas na mag-organisa ng jury sa bawat probinsya at lalawigan. Bawat lalawigan at bawat syudad sa ating bansa na siyang magsisilbi na trial judges. At ang judge na kung saan meron tayong korte ay magsisilbi lamang sila po ng mga referee. At sila ang mag-apply ng alam nila sa batas. Pag makita na kung ano nangyari, bahala na yung mga judge sa kabawat korte ay magsasabi kung ano ang dapat na sagot sa lahat ng mga tanong patungkol sa batas. Yan lamang po ang aking hiningi. So, mag-shoutout na po tayo. Ay sana matupad yan. Kaya kung hindi matupad yan, tanging ako lamang ang presidente kung tatakbo ang presidente sa 2028. Ganon po ang aking agenda. Wala nang iba. Yun lang agenda ko. Para kung matupad ko na, pwede na ako mag-resign bilang presidente. Sino pa? Mag-shoutout na lang ako, no? Pinakauna, si Alan Guido Milan. Tapos si Albert Ingito. Oy, Brad, kumusta man ka, Brad? Gitawag sa luha, ano yan? Crocodile tears. Marami talagang hindi naniniwala kay BBM. Maniwala kayo niya. Kahit sa chap-chap budget, kanilang budget, endorsed to Congress, that he is the one to who approved them. O, yun, tama nga, may katwiran. Tapos si Katupa Vlog, tinatraidor siya ng pinsan niya. Si Martin, kasalanan niya yan kasi wala siya pangil. Iniiputan siya sa ulo ng mga inilagay niya sa gobyerno. O sabagay, tama po kayo. Kaya mahirap maniwalaan yung salita ni BBM kahit na lumuha pa siya ng dugo. Ramos Tanio, may ginawang dike sa amin yung bakal, kinalawang kasi hindi nila ginamit sa ilalim lang ang nilagyan ng sa mababaw. Puro na lang tambak. Sabi ko sa pamilya ko, i-report nila. O i-report niyo po sa Dumaguete. I-report niyo sa i-report. Kundi sa akin yung report, ako na magre-report. Bigyan niyo ko ng ebidensya. Ako na magre-report. Ivan Serbo, maayong gabi, Toto, from Tacorong City. O, maayong gabi sa mga taga-Tacorong. Kay Mayor Montilla, maayong gabi, ma'am. Maayong gabi sa inyo. So, si Fidel Limos, kung walang makukulong na politiko, ang bansa natin ay manatili pa rin na pinakakorap na bansa. Kumbaga, ang isda, ang mga dilis lang ang nahuli, ang mga DPWH at contractors. O tama nga, bakit DPWH contractors lang, mga politiko hindi mahuli? Tapos, Injuna Kana, Thomas Isplana, gandang gabi, Atty. Toto, hindi ako naniniwala sa paiyak-iyak niya si BBM. Naghuhugas kamay. Akala ko naghuhugas mata kasi luha eh. Na lang ang mga Malacanang, 2023 pa lang, nag-iingay na sa korupsyon, pero hindi, deadma lang. Yan. Shirley Violenta, BBM is good on talking. He is talking and doing the opposite. Again and again, BBM is sick. He is a pathological liar. Ayan, BBM, hindi mo na ako masusisi dito, Bilir. BBM, ha? Nag-endorse pa nga ako, bigyan ka ng chance eh. O, si Andrea Guico, salamat po sa iyong palipad. Kasi kailangan ko yan. Okay, magpalipad kayo sa akin kasi yun ang kailangan ko para manatili ko dito na nagsasalita alang-alang para sa kinabukasan natin. Na bibigyan ko kayo lahat ng kaalaman kung ano ba talaga dapat. Si Angelito Fajardo, kung totoo naluluha siya, di niya iniisip milyon-milyon naghirap mula nang umupo siya at siya mismo nagpapahirap sa taong bayan, baon sa utang, sobrang taas na mga bilihin, puro korupsyon, di siya nagbabahala, tax ng ina mo. O yun, naalala ko tuloy si Ma'am Prof. Cielo Magno. Tax ng ina mo, sabon. Inggit ka lang sa long hair ko, tax ng ina mo sa long hair ko. No hair na nga ako eh. Bantayan mo, maraming bansa ngayon umaangat. Kagagaling ko lang po sa Vietnam na naluluha ko sa aking mata kasi mas maganda pa tingnan ang Vietnam kaysa sa atin. Doon ako sa Saigon. Ay, nako.
Marami ng bansa ngayon ang mas umangat, tayo wala. Mas maganda mag-resign silang lahat. Lalo na puro dynasty, ganyan dapat gawin nila kumbaga sa cancer. Na nasa stage 4 na tayo. Malabo na makarecover. Sasaladuhan ko sila ng mga tao kapag umalis. O yun, ibang klase, sasaludo lang kung sila umalis. Chair Kennedy, Reyes, good evening po sir, kumusta po? Ano po update? Bukas sa ICC at Sitio Santo Niño po. Okay, mamaya mag-vlog ako tungkol sa Sitio Santo Niño. Saka sa ICC. Saka Acero. Katupa vlog. Isipin mo sa una niya sana pinagmamayabang niya na marami ng flood control na natatapos. Yung pala, flood 5,000 pa man din. Yung pala, niluluko lang siya. So, Amel Modi Talib, Assalamualaikum. Alaikum assalam. Tapos, Engineer Totsky, wala na, puro reklamo na lang tayo. Wala nang mananagot. Plunder, it takes 10 years for more. Tama. Ang kaso dito, 10 years or more. So, Mercy Narbasa Suzuki, masyadong emotional si BBM. Pero, kasalanan naman niya ang lahat. Dapat hanggang ngayon, pa siyang pagkakataon gawin na niya. Tama, dahil pag hindi, sayang lang ang luha niya. O, yun. Kailangan bigyan mo ng magandang pangalan ang iyong luha, BBM. So, Violet Brown, maganda nga ang jury system. Makapag-jury duty na po ako. Salamat po, Violet Brown, for supporting my cause. Pastor Rodi Rabi, God bless. Amel Modi Talib, Doc Attorney Engineer Totsky, justice sa Philippines, mahirap talaga makuha dahil sa pera. History na yan. Maraming na-convict later out na happy sa mga kawatan. Okay. Pastor Rodi Rabi, Hilda Marquez, God bless. Cassandra Daisy, kumuha dahil nabuking. Lumuha dahil nabuking sa pagnanakaw. Kung ang mga kontraktor sa buntot lang, sino ang utak? Tama. Bakit kontraktor lang paparusahan? Yung mga politiko, actually, number 1 na may problema dyan, si BBM. Kasi siyang pumirma ng budget. Kung hindi niya pinirmahan yan, wala sanang budget para sa flood control. Helen, Crocodile Tears, Cassandra Daisy, kung may jury dito sa Pilipinas, marami na ang kulong dahil hindi papayag ang mga Pilipino na maisahan. Kasi Pilipino na mismo ang maghusga. So, Cassandra Daisy, parehong persecution at persecutors at defense will agree kung pareho gusto ang jurors, kaya fair lang. Tama pa kayo. Violet Brown, hindi po siya papayag at sila ang unang masintensyahan mga corrupt na opisyal sa government. Sabi naman ni Violet Brown yun. Sabi naman Cassandra Daisy, Dr. Engineer, Toto for President. Dapat ako talagang presidente rito para matupad lahat yan. Rod Stig, hello po, Ma'am Mangged, okay, Conrado Alipio. Maya pabingi sa mga kabalin ko. Naimbag Rabim sa mga kabsat ko, kada kayo amin. Rudy Rabi, bungto pa, hello everyone. So Marjorie Hintirula, salamat po. Please lang, may pakiusap ako. Sana maging member kayo sa aking channel para naman na hindi na tayo maghirap. Diretso na tayo. Para dadami naman ang ating mag-invite pa kayo at dadami kung abot. Imaginin mo kung 50 million ang members sa channel ko. 50 million ang magkipaglaban para sa katotohanan, katarungan at para sa kaayusan ng Pilipinas, buong Pilipinas. At mawawala ang galit sa mundo, mawawala ang magnanakaw sa mundo, mapapaghahari po ang dapat maghari ang kaayusan at kaunlaran ng bawat isang Pilipino. Yan po ang aking hinihiling. At maraming salamat. Allah is great. Si lahat ng mga members ko na mga Muslims continue to believe in Allah kasi yan lamang ang ating pag-asa para tayo ay bibigyan ng himala ng ating mahal na Panginoon. Okay? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Tapos sa inyong mga Kristiyano, God bless you all. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life.